Okay, titingnan mo to. Pagkasulat mo na ito, parang ganon. Nakalagay dun sa combination ng goodwill natin. Ano mas mataas? Yung debit o yung credit? Debit. So therefore, dito ka mag-a-adjust. Sa credit side. Kung record ka ng investment, investment dito ha. Ito yung investment. Investment, tapos mag-record ka ng NCI. O magkano? Ihahatiin mo to. 350 minus 150. Magkano? 200. So, 75 ng 200, 150. 25% ng 200, 50,000. So, yun yung magiging entry mo. Okay? Kaya kung mapapansin mo dito, under partial, no? 50 plus 500, ang sagot. Ito yun. Mag-recognize natin na 550. Okay, bibilang yan, ha? So, ngayon, pasok tayo sa goodwill. O yan, one check ulit yan. Sa midterm quiz. O number 3, sa goodwill. O sa number 3, mag-recognize ka na ng goodwill. Magkano yung goodwill na compute mo? 350. Ayan, record mo, 350. Since ito ay partial goodwill, tama ba partial itong ginagawa natin? Yes. So therefore, lahat ng goodwill para lang kay parents. So dito guys, ang entry mo, investment 350. One check diyan sa midterm quiz. Okay tayo? Guys. Okay, next. Number 4. O sa number 4, ang ginagawa natin, intra-company transaction. Okay. So dito may dividends, tama? So therefore, dito guys, kahit na walang binigay sa problem, na dividend income dito, pag tingnan mo itong problem, wala nakalagay na dividend income eh. Pero dapat, alam mo na meron kang dividend income, kahit hindi sabihin sa problem. Kasi iba, nagpo-focus dun sa mismong formula, tapos pag binigyan ng ganitong klaseng problem, dahil naging-discuss siya sa classroom, at siya ay nag-aral through formula lang, yun lang yung naiintindihan niya. So pag nagsagot siya, yan na dividend income, nasa yung dividend income dito. Hindi niya makita, nahihirapan lang siya magsagot. Pero sinasabi ko na sa inyo, kahit na ibinanggit sa problem yung dividend income, kailangan alam mo kung saan siya hanapin. O saan mo siya hanapin? Sa dividend declaration ni subsidiary. Sino ba si subsidiary? XYZ. So hanapin mo nga, meron bang dividend declaration sa XYZ na halagang 50,000? So yun yung credit mo dito, dividend paid. O kaya naman RE subsidiary, 50,000. So kaya ito yung hahatiin mo. Hahatiin mo siya kay parent at saka kay NCI. So 75% ng 50,000, magkano? Guys, 30, 37, tapos ito 25. Tama ba? Ayan ha. Okay, number 5. Okay, sa number 5, ano ginagawa natin? Ano ginagawa niyo sa number 5? Di ba, amortization? Ito, one check yan ha, sa midterm quiz. Number 5. Ano ginagawa natin? Di ba, amortization? Ano sabi ko sa inyo? Nung nagkawasa tayo, tingnan mo lang yung number 2. So, nakita mo to, naka-credit. So, ano gagawin mo ngayon? Debit mo, inventory, 50,000. Ano ang katandem ng inventory? So, cost of goods sold, nabili mo, cost of goods sold, 50,000. Okay, next. Ano katandem ng accumulated depreciation? Equipment. Depreciation expense. Okay, hindi natin muna. So, magkano to? Tingnan natin, eh. Sabi dito, ilan daw ang useful life ng equipment? 4. So, therefore, ito, didivide ko ng 4. Lalabas, 25. Lagay mo ito, 25. Okay. Next, building. Yung building nakalagay dito sa debit. Ano gagawin mo? Credit mo, accumulated depreciation, building. Kaya magkano ilan yung useful life ng building? Divide mo ng 10. So, lalabas, 35. Ayan. Tapos, ang debit mo,
Depreciation, expense. Ilan? 35. So, pwede mo itong gawing, squeeze mo na lang ito, nakita mo to? Nakita mo to 25 yung depreciation expense, 25. Nakita mo to depreciation expense, 35. Pwede ko bang inet na lang? Magkano yung net? 10. So, lagay ko dito, ano mas mataas? Debit or credit? Pwede ko lagay ko 10 na lang, ha? 10. Okay tayo ron. Tapos ito, tatanggalin ko na. So, bali ang nangyari na lang, ganito. Ayan, ganyan yung sura. Number 5. Okay tayo dyan. Para ulit-ulit lang natin ginagawa. Okay. So number 6, may impairment loss ba? May binanggit pa sa problem ng impairment loss. Wala naman. So kung wala, dito nakalagay sa'yo, no entry. Okay tayo ba? Okay na. Tapos dito, ang entry mo, share of NCI in the net income of subsidiary, may amount. Tapos dito nakalagay NCI, may amount. Okay tayo na. But for the meantime, wag muna. Huwag mo nilagyan. Okay? So yan yung prelim ninyo. Hanggang dyan. So dapat nung nagsagot kayo ng prelim, inaral ninyo yung mismong computation ng goodwill, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, submit sa prelim quiz. No? Okay? Yan yung naging dapat na discussion ninyo. Now, ngayon guys, ang gawin natin, compute muna natin yung mga information nandito. Okay, consolidated, dito ka lang tayo ha. Para makompute natin ito. Consolidated net income. Okay, pag nag-complete ka ng consolidated net income, ito lang yung gagawin mo. Kukuha mo yung net income ni parent. Magkano net income ni parent? Nakalagay dyan, year 1. Lagay mo, 300. O ngayon, titingin ka lang dun sa entry mo. Meron bang nakalagay na dividend income? Ilan? Ito o. 37. Minus mo lang. Okay. Tapos may total yan. Okay. Paki-total yan. Sige nga, paki-commit lang saglit. Okay lang yan. 2, 6, 2, 100. Tapos na tayo sa net income ni parent. Pasok tayo kay net income sa subsidiary. Magkano net income sa subsidiary? 150. Ayan, sulat ko 150. So ngayon, meron bang adjustment sa net income ni subsidiary? Dapat meron. Dito ka titingin. Sa number 5. Titingin mo, meron bang income, meron bang expense sa 1 to 7? Ito. Ito, di ba? Expense. Ito, expense rin to. So, nangyari dyan, dito nadagdagan yung expense. So, plus 10. Depreciation. Expense. Ito, ang nangyari dito. Ang nangyari sa cost of goods sold. Nabawasan. Okay, magkano nabawas? 50. O, magkano ngayon yan? 200, 150 plus 10 minus 1 minus 50, ilan? Ilan? 1? 110. So, ngayon, i-add na lang to. 262,500 at saka itong 110. Magkano ngayon yun? Bigay ko na lang dito ha, kasi hindi sasakto eh. 262 daw, 500 plus 110. Ilan daw? 372. Tawag dito, consolidated net income. Yun dapat nasagot ko sa 1. Okay? Anyway, pagpatuloy ko. Ngayon, para makuha mo yung attributable to parent, kailangan mo ibawas yung share. Ito. Yung share ng NCI. Magkano yung share ng NCI? Nakita mo to? Yung 110. Makita mo 110? Di ba partial goodwill lang naman tayo? Kung nakinig ka ng prelim, naiintindihan mo na meron dito yung shares impairment loss. Shares impairment loss. Meron bang impairment loss? Wala. So therefore, yung partial mo at saka yung full, parehas lang.
Okay? So therefore, dito ang statement din is set up. No? Pakita ko sa inyo. Bumultiply mo muna ito ng 25%. Ilan lalabas? Ilan? 27. 500. Tapos meron ba siyang share sa impairment loss? Wala, 0. So therefore, yung full at saka partial goodwill approach, parehas lang. Sagot. 27, 500. Minus mo lang. Lalabas na yung consolidated net income attributable to parent. Ilan? Ilan na to? 300. 45,000. 345. Okay na kayo dito. Next. So, pagpatuloy natin. So, paano kumpitin yung CRE? Di syempre, RE ni parent, CNI, attributable to parent, okay, dividends ni parent, minus, lalabas na ngayon yung consolidated retained earnings. Okay, yan. Magkano yung RE ni parent? Beginning, RE. Nakalagay dyan, 1 million, 100. Magkano yung attributable to parent? 345. Sir, saan mo nakita? Ito, kaya mo lang. Magkano yung dividend declaration ni parent? 150. So, nagay mo 150. Magkano labas? Magkano labas? Ay, compute ito. 1, 2 plus 3, 4, 5 minus 150. 1,395,000. So, yan yung consolidated retained earnings. Okay? Yan yung year 1. Okay tayo ba? Yan yung dapat na inaaral ninyo nung prelim. Okay? So, yung pag na prelim dapat yung siyanika natin. Okay? Tapos yung dapat yung mga sinagot nyo. Ganyan yung format. Okay tayo dyan. Okay tayo sa part na yan. Pag ikaw naguguluhan ka pa din sa point na to, sa midterm,